Si Bangag ang may problema at hindi si VP Sara. Yan talaga mga kababayan ang ipinunto nitong former mayor sa isang bayan ng Isabela mga kababayan. Na hindi naman dito ang issue mga kababayan is si Sara Duterte dahil Vice President lamang siya mga kababayan. Ang talagang dapat tutukan kung ano-ano ang kanyang mga pinaggagawa mga kababayan ay ang presidente mismo, si Ngagba. Dahil hawak niya lahat mga kababayan siya ang nagpapatakbo ng bansang ito, hindi naman si Sara Duterte. Pero ang ginagawa ngayon mga kababayan ng mga bangag at mga kakampon niya ay parang ang lahat na lang ng kamalasan ng ating bansa ay tinuturo kina Sara at mga kakampi niya. Alam daw ni Manong mga kababayan. Matalino ito mga kababayan. Grabe. Bilib tayo sa analysis mga kababayan at yung kanyang mga puntos. Alam niya kung bakit ginagawa nila yan kay VP Sara. Dahil ngayon pa lang sinisira na niya siya. Dahil si VP Inday ang pinakamalakas sa kandidato sa pagkapangulo sa 2028. At kung mangyayari yon, talagang malalatigo itong grupo ni Ngagba. Panoorin niyo po ha. Hindi namang issue si Sara. Sara is only a vice president. Bakit nung gawing issue siya? Talaga mga kababayan, no? Bakit sa Marcos administration mga kababayan, parang ang naging national issue para sa mga bangag administration na ay si Sara Duterte. Lahat na lang issue mga kababayan. Duterte, Duterte, Duterte. Kung tutuusin naman talaga mga kababayan, hindi naman issue dito ang mga Duterte, kundi ang mismong presidente. Sino bang nagpapatakbo sa bansang ito, di ba? Ang issue dyan is the president, is the administration. Sara can win issue. Pag siya presidente sa 2028, masyado silang advance mag-isip. Kaya advance mag-isip. Ito typical na parang nasa ano talaga mga kababayan, no? Parang nasa pelikula, no? Na etong mga kontrabida talagang sinisiraan, lahat sinasabutahe, piniframe up mga kababayan yung bida. Eto mga kababayan para talagang, ay nako, right at our own eyes. Hindi natin sukat akalain may ganitong mga mga kababayan pangyayari sa bansang ito. Yan ang hindi maganda. Dapat tingnan mo muna kung ano yung kasalukuyang problema. 2028, dapat meron bang panahon 26 ngayon, 27. 2 taon pa. 2 taon pang pagtitiis mga kababayan. Tagal-tagal pa. Ay, plano na mga kababayan ang mga bangag. Para daw matustusan mga kababayan ang mga pangangailangan ng bansa katulad ng mga proyekto ng Build Better More ni BBM, mga additional flood control, pang ayuda, pang iba pa. Uutang si BBM mga kababayan ng 2.7 trillion pesos. Para sa next year mga kababayan, Diyos ko Lord. Ito na mga kababayan ay historic high. Pinakamalaking inutang ng isang bansa, isang presidente mga kababayan sa Pilipinas. 2.7 trillion pesos in just 1 year utangin. Record high na naman mga kababayan. First in history na naman. Bangag. Bangag. They're still targeting. Alam mo yan, dalawa kasi yan Dalawang bagay yan. Pag tinatarget mo yung isyong isang tao, is either nakakasira o nakakatulong. Kapag mali yung mga issue mo sa kanya, lalong bumabango yung tao. Yan mga kababayan, no? Hindi talaga natututo ang mga demonyong ito mga kababayan na hindi tatalab itong mga atake nila mga kababayan laban sa mga Duterte. Dahil hindi totoo Tinitwist nila mga kababayan. Iniimbento. Kaya hindi tumatalab mga kababayan. Sa halip, si VP Sara pa mismo ang magbe-benefit nito. Ako, wala akong particular na pinipiling politiko. Ang sa akin lang, kung sino pagdating ng 2028, among them. Kasi hindi pa ako pwedeng mamili ngayon dahil hindi ko pa alam kung sinong kalaban ni Sara. Sa panahon ngayon, Sara is the best so far. But you Sara, don't know. as always. May lalaban pa sa kanya. So, mahirap mo na mag-commit. Kahit noong dati pa mga kababayan, kung tumakbo yung si Sara Duterte, si VP Inday, panalo! Panalo mga kababayan. Yang si Bangag, ilalampaso yan. Ilalampaso yan. Sana si Sara na lang ang tumakbo nun mga kababayan. No? Hindi pa sana si Tatay Digong. Hindi sana napadala sa dahig. Kaso nga lang mga kababayan magba-vice president si Bangag kapag magkataon. Baka sinadya na rin ng talhana dahil baka ewan lang natin, baka gurgurin nila si Sara mga kababayan habang Vice President si Bangag. Yan lang din. Pero what is bygones is bygones. O bygones katol. Kung ano ang tapos na ay tapos na. Pagdala natin yung mga kababayan, hindi na maibabalik ang kahapon. Kasi alimbawa, si Sara, yung sinabi niya noon na 2 tao lang ang mahawak sa pondo. Tiyatawanan, di bigyan ng pansin. Di ba? Siya pang masama. Romualdez at Tambaloslos. And then, tama si Sara mga kababayan. Ngayon, hinahabol na yung 2 baboy mga kababayan na hybrid sa buhaya. Mas na tama siya. O di paninira na sa kanya, tumama sa kanya.
Nung ayos siyang bigyan ng parliamentary courtesy, pinatawag siya, kine-question siya ng mga ano. Tapos no, ang kapal ng pagmumukha. Nakita niyo yung si mga kababayan Zaldico sa kanyang interview? Ang sabi niya mga kababayan, kurakot daw si Sara. Sabi ni Zaldico, talagang galing sa kanyang bunganga mga kababayan. Ni Ako Bicol, si Ko, ginawang issue yun, di ba? Wala siyang kalaban-laban sa isyong ginawa. Ngayon, si Ko, gusto niya, courtesy, ibig ko sabihin, bumabalanda. Ngayon, yung sinasabi... Nagpapakourtesy na ngayon ang buhaya mga kababayan, samantala si VP Inday na mayroong right mga kababayan na bigyan na courtesy dati. Hindi nila binigyan. Sabi niya, paninira na kay Sara, bumabalanda, pumapabor sa kanya. Kaya, yun ang masasabi ko. You were making Sara one of the strongest candidate for 2028. Habang parang binibigyan nila ng bakuna mga kababayan eh. What doesn't kill you make you stronger. O parang ganyan mga kababayan. Isiraan niyo siya na hindi niyo kayang tayuan, panindigan. Kung sinasabi nilang confidential fund niya, magkano lang yung confidential fund niya? Ako, I was... And then sa COA ha, sa COA mga kababayan, wala namang problema. Sila lang mga kababayan ang nag-i-interpret niyan. Mayor, for 9 years, I have my confidential fund. May confidential fund every quarter. May confidential fund siya, Nawi-withdraw ko yun. Tapos, nilalagay ko lang sa isang yellow paper. Sinisil ko sa pilo, pinapadala ko sa chairman ng COA. Walang question doon. Lalagay mo lang yung pangalan ng tao kahit na hindi totoo, peke lang. Kasi hindi mo pwedeng ibulgar yung taong pinagbigyan mo doon. Yung mga ginagamit namin, mga intel people. Bakit anong pinag-iba sa kanya kay Sara? Vice President siya. Siya na mismo ang umamin mga kababayan. Sila nga, ganyan ang ginagawa. Ugok ba tong mga talagang mga kababayan? Double blade yun kanilang birada nun mga kababayan double-edged sword. Dahil sa oras na mga kababayan na i-disclose ni VP Inday ang kanyang pinagamitan sa confidential fund, may ikakaso din sa kanya mga kababayan. Ang sabi ni Tatay Digong, that will constitute to graft. Kaya gusto nilang ipa-uter mga kababayan kay VP Inday para kasuhan nila ng graft once na na-disclose niya yung nakalagay sa confidential fund. Diba? Never nangyari mga kababayan na isang opisyalis ng gobyerno nag-disclose ng confidential fund. Dahil nasa batas nga bawal. Di sana, nireview nila lahat ng ang confidential fund, down to the mayor, hanggang sa presidente. Galing ka Bangag. Si Bangag pa mga kababayan, ang bilyones ang confidential fund. Tapos ang nakakapagtaka kay Bangag mga kababayan, confidential fund, intelligence fund, talagang sinup mga kababayan. 100% utilization. Down to the last centavo, ginastos ni Bangag, Diyos ko Lord. Kasi nga, sabi ko sa iyo, ang confidential, hindi mo kailangan lagyan ng resibo, supporting papers. Ilagay mo lang kung saan mo ginamit yan. Kaya confidential yan. Kahit pa magsinungaling ka nga daw for the eyes lang nung COA yan. Oo nga bakit hindi maintindihan? Hindi mga kababayan, pilit nilang tinitwist mga kababayan. Alam nila pero gusto nilang mangulol mga kababayan ng mga tao. Kaso nga lang alam din natin Because meron silang personal vested interest. Vested interest. The left, ako sympathetic ako sa left during the first quarter storm. Sympathetic ako kasi paparex na pinaglalaban. Kagaya ni Tatay Digong mga kababayan, hindi man niya kinakalaban yung mga makakaliwa dati. Ang ginagawa niya yung mga kababayan ni Tatay Digong, dahil mayor lang siya, wala siya kapangyarihan mga kababayan, hindi niya kaya. Pwede siyang ganyan, pabangbang mga kababayan. Pero nilaro lang niya mga kababayan Pero ibang usapan na kung presidente ka na. Ngayon ang panahon ni Tatay Digong, iniwan niyang naghihingalo, isang pitik na lang yan mga kababayan, dapat ibangag. Anong ginawa? Muling binuhay ng bangag mga kababayan sa halip ng isang sipa na lang. Para binigyan pa ng vitamins at dextrose mga kababayan ng naghihingalong mga makakaliwang mga NPA. Bakit? Muling na mayagpag mga kababayan bilang legal fronts ang mga animal. Pero sa ngayon kasi, hindi na kasi issue yan dahil ginagawa nilang ginadown nila si Sara because they know that the Dutertes are really hitting hard on the NPA. So pag si Sara ang naging presidente, talagang uubusin yan si pati na yung mga pareho ng idealismo sa NPA mga kababayan, nakikinsimpatya, ano bang tawag sa kanila? Basta left-leaning, sina Cristina Conte, specifically, yung buwisit na yan. Dapat imbestigahan yan, yung connection niya dyan sa mga NFA na yan. Magkakaproblema sila.
So, yun, vested interest yun. I have nothing against them because I was with them during that time. We walk, we go on a rally. Tapos Manong, di ba ang kalaban nyo dati Marcos? Tapos ngayon mga kababayan, ang NPA, yes to Marcos, we love BBMs. Ko Lord, ang mga bangag. Ay nako, mga ungas. Nasaan ang mga prinsipyo mga kababayan? Nasaan? Nakakahiya kayo mga hudas. Nakakahiya. Because we are fighting one issue. Ngayon kasi, hindi namang issue si Sara. Sara is only a vice president. Bakit nung gawing issue siya? Ginawang issue, is the president, is the administration. Si Bangag ang issue, hindi si Sara. Sara can win issue pag siya presidente sa 2020. Si Bangag ang problema, hindi si Sara. Masyado silang advance mag-isip kaya yun, hindi maganda. Dapat tingnan mo muna kung ano yung kasalukuyan. Tingnan nyo mga kababayan kapag presidente na si VP Inday. Unang araw pa lang nila mga kababayan, panawagan na nila, Sara resign. Unang araw pa lang yan, ang mga animal na to. Ang problema sa kanila mga kababayan, kakampi nila ang media. Ano naman kaya ang mga kababayan, naratiba ng media, no? Iimbento ng Rappler mga kababayan, itong Abayas, News 5, bilyonaryo para araw-arawin nila mga kababayan until pagbaba ni Sara, gagamitin nila para pangkaso. Ikukulong na naman nila si VP Inday. Pero wag na, VP Inday, wag mo na silang papalitin. Lahat ng susunod sa'yo, kaalyado lahat ng mga Duterte mga kababayan, wala nang iba. Nasa gayon, mga kababayan tumino itong bansang ito. Gusto nga natin si Baste, and then si Pulong, and then si Kitty. Pati Apo, Tatay Digong mga kababayan, si Rigo. Sino nga ba yung isa mga kababayan? Basta, lahat Duterte na. Gutumin natin itong mga demonyong mga mga kababayan makakaliwa at mga bayarang media. At itong mga kurakot mga kababayan. Wow, ang puti ng ngipin, ang puti. Ang government. Natatawa lang ako pag sinasabing si Diskaya ay may import itong sasakyan. Ganito. Oo nga mga kababayan, ito ngayon ang issue, no? Yan pala mga kababayan, di ba? Nakakalula na yung yaman ni Diskaya, sasakyan, ganyan. Pero sa hierarchy mga kababayan ng mga kumikita dyan sa pagiging kontraktor sa gobyerno, lang pala yan? Parang putong lupa lang pala yan si Diskaya mga kababayan. Mas marami pang mga malalaking isda na higit pa sa kanyang yaman. Yaman si Diskaya. Si Diskaya kalingkingan lang. Si Diskaya kumpara sa kayamanan ng Gardiola. Gaya lo nitong Gardiola. Pero believe tayo sa ngipin nito, no? Parang, wow, pearly white teeth. Parang yung nabibili lang sa Lazada, no? Sa patuloy na paggulong ng investigasyon sa flood control scandal, pinulutang din ang mga bagong malalaking pangalan. Ngayong nagbabanta na naman ang isang malakas na bagyo. Wala pa bang nakukulong? Yes, mga kababayan. Kumusta na pala ang bagyo? Lakas na ng hangin. Sana nga malusaw mga kababayan sa Sierra Madre. Yung mga kababayan natin sa malapit sa mga ilog mga kababayan, likas na please, save your life. Pumunta kayo sa mga mall, sa mga eskwelahan mga kababayan. Yung walang malilikasan. Kahit sa simbahan mga kababayan, basta wag lang dyan sa malapit sa ilog. Wala masyadong mga kababayan. Dapat si Bangag mga kababayan, na busy na para mag-anunsyo dito mga kababayan for evacuation. Wala na. Andito na mga kababayan. Buti na lang safe. Tayo dito mga kababayan sa mayroong structure dito na safe. Pero yung mga kababayan natin andun malapit sa ilog, sana lumikas na mga kababayan. Mukhang palulubugin na naman ang mga ordinaryong Pilipino. Sierra Madre, please! Lusawin mo. At least mga kababayan, madisperse niyan yun. Babangga ang mga kababayan. Super typhoon and then madidisperse. At least hihina man lang. May tuturing daw na key player sa flood control scandal, si CWS Party List Representative Edwin Gardiola. CWS? Ayon kay dating mataas na kahoy Batangas Mayor Jay Ilagan. Ginawa raw kasi nitong gatasan ang maliit na bayan para sa bilyon-bilyon pisong proyekto. Grabe no, maliit na bayan, bilyon-bilyon na ang gatas. Patunay rin daw dito ang mga umano'y daang milyong pisong property na ipinatayo nito matapos maupo sa Kongreso. Yan mga kababayan. Yan ang mga kongresista. Pagpasok nila mga kababayan, nagta-tricycle pa lang yan. And then, ilang taon lang mga kababayan, ilang termino lang dyan, wala na. Naka Rolls Royce na.
Land Cruiser na. Itong exclusive Agenda Weekend Report ni Joash Malimbat. Joash. Oh. Ito pala siya, oh. Ano pala ito, no? Ano pa? Representative to? Ako lang ako, pag sinasabing si Diskaya Former Mayor J. Ilagan. ay mayroong 42 sasakyan. Ganito kayaman si Diskaya. Si Diskaya, Kalingkingan lang mga kababayan ng Diskaya. ganito lang si Diskaya kumpara sa kayamanan ng Guardiola. Oh, tapos si Zaldico. Oh, mga kababayan, yung SunWest, di ba? Ito ang inilahad ni former Mataas na Kahoy Batangas Mayor J. Manalo Ilagan sa Oh, may lugar pala na mga kababayan, tawag Mataas na Kahoy. Meron ding maliit na kahoy. eksklusibong panayam sa Billionaire News Channel. Ayon kay Ilagan, isa si Construction Workers Solidarity o CWS Party List Representative Edwin Guardiola Construction Party List! Go Lord! Construction Solidarity. mga maituturing na main players sa nangyaring flood control scandal at bentahan umano ng mga proyekto sa Kongreso at sa DPWH. Iyan no, yung bintahan ng proyekto sa Kongreso mga kababayan. Kumpirmado naman yan eh. Inamin mismo yan ni Erwin Tulfo na nangyayari talaga yan mga kababayan. Bintahan, bilihan ng corruption yan mga kababayan. Walang gagawin ang Marcos administration dyan mga kababayan. Mayroon na tayong witness ha. Erwin Tulfo sinabi mismo on the record mga kababayan sa Senado. Sa kanyang pagsisiwalat, inilahad ni Ilagan na tila ginagawa umanong bagsakan ng mga proyekto ni Guardiola ang Mataas na Kahoy. Mataas na Kahoy. Kung saan kasalukuyang nakaupo bilang alkalde at vice-alkalde ang kanyang iba pang kapamilya. Ako ay nananawagan sa ICI, sa ating Pangulo, na kung maaari ay Hindi ka pakikinggan yan. Pangulo? Mataas na Kahoy. 16 na barangay kami dito. So, ito na mga kababayan, may mga whistleblowers na mga kababayan, na yung mga nagsusumbong na ng mga korupsyon. Anong ginawa ng ICI, mga kababayan? Naghahanap pa doon sa Davao City, mga kababayan, ng anomalya. Wala pa silang nakita doon na yung netting, mga kababayan, talagang hinalungkat nila sa ilalim. Lord. Almost 20,000 ang botante. Ang ibinagsak na pondo dito for the year 2025 ay 3 billion. 3 billion? Ginagawang palabigasan, dito ibinabagsak ang mga proyekto. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel na may 5 kumpanyang nakapangalan mismo sa mga Guardiola. Ano mga kumpanya? Tatlo ito ang may double to triple A license sa Philippine Contractors Grabe, triple A? Board o PICAB na nakakuha ng bilyon-bilyong pisong kontrata sa pamahalaan taon-taon. Tapos yung iba mga kababayan, quadruple A. Una ang Newington Builders na nakapangalan sa sister-in-law ni Congressman Edwin na si Elaine Guardiola. Ikalawa, ito na mga kababayan, no? Etong mga, mga kababayan, bilisan na yung pagpapasa ng, panukalang batas na bawal na itong mga kamag-anak at mga, mga kababayan, kongresista na mag-join sa government projects bidding. Kung gusto nila, doon na lang sila sa private. Ang S.Ang Construction and General Trading Incorporated na nakapangalan naman sa anak niyang si Kim Ann Guardiola Esguerra. Kim Ann. Laurel Development Corporation na nakapangalan sa kapatid niya at Puro Guardiola, Mataas na Kahoy Vice Mayor Erel Guardiola. Ang tatlong kumpanyang Vice ito Mayor nakapagtala ng 30.1 billion pesos worth. Grabe, no? Isipin nyo na lang mga kababayan ha. 30 billion. Kahit 30% lang mga kababayan ng kanilang dyan. Mayroon silang 10 billion pesos mga kababayan. Instant bilyonaryo. WH contracts mula nang maupo si Guardiola sa Kongreso. Pero ayon kay Guardiola, wala na umano siyang financial interest sa mga nasabing kumpanya. Walang financial interest pero mga anak mo, mga kamag-anak mo, yan mga kababayan kasi. Itigil na yan. Otherwise, wag na lang kayong magpolitisyan. Diyan na lang kayo sa sa construction nyo. Wala din silang income mga kababayan dahil wala silang backer dyan. Lord. Lumapit din sa amin ang isang former high government official sa Batangas na tumangging magpakilala. Aniya, personal na raw siyang kinausap ni Guardiola na mag-request umano ng kahit na anong gusto niyang proyekto para sa kanyang nasasakupan. Ang sabi raw sa kanya... Yan ang sabi ni mga kababayan, yung mama na matindi pa daw yan sa sa Diskaya. Ni Guardiola, siya na ang bahalang maglakad nito para maipasok sa National Expenditure Program o NEP ng DPWH. Una na ring inuulat ng Billionaire News Channel ang umano'y massive property ni Guardiola sa Mataas na Kahoy. Wow, massive property ito sa kahabaan ng Barangay Kalingatan. Kung titingnan ang property sa Google Earth, kita ang isang malaking golf course sa loob at isang mahabang kalsada na kumukonekta sa CWS. Wow, may helipad. 3 mga kababayan ang helipad. Wow. So, ibig sabihin may 3 helicopter dyan. Kita rin dito ang isang helipad, isang 3 yan! May HO! 3 H! Gay na kinumpirma sa amin ni Ilag. Isang helipad.
Ilang H ba yan? 1, 2, 3. O, tatlong helicopter. Isang helipad. Isang bagay na kinumpirma sa amin ni Ilagan. Sa pagpasok mo, may receiving area sila. Tapos susunduin ka ng golf cart, dadaan ka sa tunnel. During that time, May tunnel pa. lumalaban sa kanya, 42 na sports car. Wow, sports car, mga kababayan. Talo pala talaga si Diskaya, mga kababayan, dahil 42. Diskaya, 40 lang. Almost 70 ang SUV. Wala. Hampas lupa ang Diskaya nito, mga kababayan. Nandun sa loob, naka-aircon. Bakit ko nasabi? Kasi nakakapasok ako doon. Alam niya. Activity ang Rotary. Ilang beses din niya akong na-invite doon. Napakaraming sasakyan nun. Dahil ang mga Aanin niya ang ganyang karami. 70 SUV. 42, 100 plus. 42 sports car. sasakyan niya naka-aircon. Naka-aircon pa? Ano yan? Naiinitan? Walang sinabi yung kay Diskaya. Kami nga, electric fan. Iilang piraso yun. Mula na maupo si Guardiola sa Kongreso, kapansin-pansin din ang tila pagdami ng kanyang assets. Electric fan lang akin, mga kababayan. Oh, maliit pa. Tingnan nyo. Ito. Ang kanila, pati mga kababayan, pati sports car na iinitan. Tatlo ang nakalap naming upcoming properties ng kongresista sa ilang pinaka-highly exclusive membership club sa bansa. Una na rito ang kanyang mahigit 3,000 square meter property umano sa Club Punta Fuego sa Nasugbu, Batangas. Ayon sa ilang realty sites, aabot sa 90,000 hanggang 130,000 pesos per square meter ang isang property sa lugar kung saan nakatinig ang umano'y bahay ng kongresista. Nakuha namin ang impormasyon sa ilang mga nagrereklamong residente sa lugar dahil sa pagsisira umano ng kanilang mga kalsada pagsisira, para sa ulo property ni Guardiola na hindi naman daw ginawa ng ibang mga residente sa lugar. Tanging si Guardiola at isang ultra-bilyonaryo homeowner sa Punta Fuego lamang daw ang gumawa nito. Malapalasyo ang itsura ng property mula sa labas na personal naming nabisita. Ayon pa sa mga residente, Malapalasyo. way above the residential scale ang electrical power setup ng property. Spotted kasi ang isang 300 kilovolt amperes na generator set nito. 200k kilovolt? Grabe! Ibig sabihin, mas mataas ng ilang libong porsyento ang ikokonsumo nitong kuryente kumpara sa isang middle income home na kumukonsumo lamang ng 8 to 12 kilovolt amperes. Grabe! Bottleneck ang power source ng Punta Fuego na tila kinukulang nga rin daw minsan. Kaya mas malalang power outages daw ang inaasahan nila oras na matapos ang construction ng property. Bukod sa Punta Higupin yan, mga kababayan, ng power dyan. Fuego, nagpadala rin sa amin ng mga litrato ang isang mapagkakatiwalaang source ng upcoming property umano ni Guardiola sa Malarayat Golf and Country Club. Isang Ang dami, no? Ang daming mansion. property na inilarawan sa amin ni Mayor Ilagan na tila malamol ang laki. Ikauli ang isang property Malamol. sa South Forbes Park na nakaregister umano sa Newport Coast Holding Company kung saan anak ni Guardiola ang nakalagay raw na signatory. Una nang iniulat ng Philippine Center for Investigative Journalism ang mga kumpanya ni Guardiola noong panahon pa lang ni former President Gloria Arroyo. Buti naman. Pati si Arroyo, mga kababayan, sinali. Akala natin yung Duterte na naman ang kasalanan. Dito siya itinanghal na top contractor ng administrasyon. Nasangkot din siya noon sa isang Dati pa pala siya, mga kababayan, kaya ganyan. Talo niya ang mga Diskaya. Ang mga Diskaya daw, nagsimula daw 2012. 2014 congressional probe nang matuklasan ni nooy DPWH Secretary Rogelio Singson na tila may untraceable 30 billion pesos na nawawalang pondo sa ahensya. Untraceable. Beses nang sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ni Congressman Guardiola pero hindi ito sumasagot sa aming mga mensahe. Bukas pa rin ang Billionaire News Channel para sa panig ni Guardiola. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimbag. Ito ganito, mga kababayan, mga sacred cow. Ito dapat inuuna, mga kababayan. Dahil matagal na dyan, mga kababayan. So meaning, napakarami na, napakalaki na ng na bulsa, possibly. Billionaire News Channel. Halos isang taon ng paso ang kontrata ng isang flood control project sa Zamboanga City pero hindi pa rin daw ito napapakinabangan hanggang ngayon. Nagkaroon daw kasi ng issue sa proyekto. Narito ang exclusive Agenda Weekend report ni RJ Rosalado. Ayan, mga kababayan, ang mga proyekto nung inumpisahan hindi matatapos. Talagang aksaya sa pera, mga kababayan. Tanging pamilya Arasid na lang ang nakatira sa gilid ng ilog na ito sa Barangay Labuan, Zamboanga City. Umalis na ang lahat ng kanilang mga kapitbahay dahil taon-taon na lang silang binabaha. Kung may malilipatan lang daw sila ay mas nais nilang malayo sa peligro na dala ng baha. Ay, may mga bata pa kayo, Ito, tulungan na lang sana ng mga mga kababayan, LGU, makalipat.
Oh, may mga bata, mga kababayan, posible pa yung maanod. Antimpak yun? Antes, malala ka sa akin, antes. Oo, kabar. Kapatimpak todo. Kaya, asina? O series na yun, series ali. No, ikwan. Hindi naman kwan. Siya naman kwan. Chabacano, mga kababayan, mga Chabacano. Sabi niya, marami daw bahay dito dati. Yung mga kapitbahay niya, inano doon ng bahay. Oo, natawa tayo, pero yung bahay siguro, manang, ang inanod ng baha. Sila sali. O nagsialisa na sila. Sila na lang ang natira. Kumuestas, Kumuestas lang alam natin. Kaya ng loob ang pamilya Arasid nang simula ng flood control project sa kanilang lugar noong March 8, 2024. Kahit papaano raw ay hindi na aapaw ang tubig baha sa kanilang bahay. January 2025 sana ito matatapos kung base sa kontrata. Pero tapos na dapat. Bakit nagkaganito? Magtatapos na ang taon. Hanggang ngayon ay usad pagong ang trabaho. Base sa DPWH website, nasa 68% na raw ang accomplishment rate ng proyekto na may contract cost na humigit 96 million pesos. Wow, wowie. Yan mga kababayan. Almost 100 million. Pero ito pa nga, medyo kapanipaniwala pa ito mga kababayan dahil may batal pa. Butal. 96. Yun talaga mga bago ngayon ng mga kontrata. Lalo na yung Cohentiveros. Rounded off na mga kababayan. 100 million o ganyan. Pero duda dito sila Buwan Barangay Chairperson Ron Carlo Maravilla. Nag-inspeksyon raw kasi siya ilang buwan matapos ang contract expiration date at nagulat na makitang wala pang 10% ang accomplishment rate. So sino ang mga kababayan? Nagsabing 68% na ang natapos. Kasuhan. Yung sabi ko 441 meters dapat matapos by February, but nung we inspected it, around 4 meters to 10 meters pa lang natatapos. So talagang malayo po sa 4 to 10 meters lang ang tapos. Diyos ko Lord. Grabe naman kayo. Tapos kumubra na kayo ng pera, mga walang hiya. Time frame natin. That's why I question it sa DPWH, pero ang sabi nga nila, wala naman daw pong mintis yung contractor because they submitted every documents improving or na kung bakit Sino nagsabing Nakausap ng Billionaire News Channel ang isa sa dalawang Sino nagsabing 68% and then 4 meters lang? Di malaking kalokohan. Contractor ng flood control project, ang RCDG Construction Corporation, pero ayaw magpa-interview sa camera ang opisyal ng construction company. Ayon sa kanya, nagkaroon ng problema sa road right-of-way kaya hindi agad nasimulan ang proyekto at hindi palagi na lang yan nalang nirarason mga kababayan ng road right-of-way para para baka pangurakot hindi mag-proceed ang proyekto. Gas-gas na yan Yan ang modus mga kababayan ng mga jablo. Road right-of-way na naman ang may kasalanan daw. Ang oras, inuuna na lang daw nila ang ibang bahagi ng proyekto na walang issue sa road right-of-way. Responsibilidad din umano ng DPWH na siguraduhin wala ng issue sa road right-of-way bago pa masimulan ang proyekto. Sa ngayon, hindi pa masiguro ng kontraktor kung kailan matatapos ang flood control project. Pero nakikipag-ugnayan umano sila sa DPWH para maayos ang issue sa lote. Para sa Agenda Weekend, RJ Rosalado, Billionaire News Channel, Zamboanga City. Posible umanong magpasko sa Dahig, Netherlands. Sino? Si Bato na naman mga kababayan ang kanilang pinag-iinitan. Si Senator Ronald Bato de la Rosa kasama si FPRRD. Naglabas sabi ni Bato mas mabuti. Basta idaan lang daw sa proseso mga kababayan. Hindi naman daw kakalampag si Bato pero sa ngalan na gagawin na naman nila yung pandurukot mga kababayan. Hindi na po pwede. Sa raw kasi ng arrest warrant ang ICC dahil sa umano'y madugong war on drugs ayon kay Ombudsman Boying Remulla. Ay nako, Ombudsboying. Pero ang ibang ahensya tila nagve-verify pa kung totoo umano ang bombshell statement ng Ombudsman. Narito ang Agenda Weekend Report. Ano kaya purpose si Boying mga kababayan, Nang good time na naman yung mga bangag mga kababayan. Inutusan yan natin sila. Para ma-freak out mga kababayan. Yan ang purpose ng bangag. Unang naglandfall ang isang bagyo kay Senator Bato de la Rosa. At pwede rin granted na ang wish niya at sumunod na kay dating Pangulong Rodrigo. Wow, granted ang wish? Kung may wish si Bato mga kababayan, yung si Bangag mapanagot yan. Sa ICC detention. Inilantad kasi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nitong Sabado sa publiko
na may warrant of arrest na umano ang ICC laban kay De La Rosa. Siya ang nooy PNP chief sa termino ni Duterte nang ilunsad ang kampanya kontra droga na uplantukhang. Ilang araw matapos maaresto si Duterte at i-turn over sa ICC sa The Hague, Netherlands, pumutok ang balitang pwedeng si De La Rosa ang isusunod ng International Tribunal. Pero tila unbothered ang senador noon at sinabi sa Senate media na handa raw siyang samahan ng dating Pangulo sa detention habang nahaharap sa crimes against humanity. Sige, willing naman si Batoy, pero idaan nyo sa sa tamang proseso. I can run and I can use some connections to hide. Napakalaki ito Pilipinas. If all legal remedies are exhausted and still justice is to no avail, then what can I do? I may as well, I can join the old man. Hinihintay pa ng kampo ni De La Rosa ma-verify ang nasabing warrant of arrest laban sa kanya. Matatanda ang tulad noong haina ng ICC Red Notice sa FPRRD noong March 11. Hindi nila yan tatago muna nila yan. So posibleng meron na talaga mga kababayan. Wala ring agarang kumpirmasyon mula sa bahagi ng ICC. Pero ayon sa legal counsel ni De La Rosa, umaasa silang dadaan sa proper judicial process ang warrant at pag-aresto sa senador alinsunod sa konstitusyon, due process at sovereign rights ng Pilipinas. Sa bahagi naman ng Senado, iginiit ni Senate President Tito Soto na para ma-preserve ang dignidad ng higher chamber, hindi nila papayagang may maarestong senador ano na naman yung Soto ba kababayan? Epal na naman yan. Ng Senate premises. Sino ka ba, Pero Soto? sa labas ng premises nito, hindi Daho na Aryo, ito concern Soto. ng Senado. Una na rin kasing in-explore ni De La Rosa ang kanyang options at isa rito ang posibleng paghingi ng tulong sa Senado oras na mahainan ng warrant. Hanggat kaya nga niya, hanggat kaya ng Senate President na kupkupin niya muna ako, hindi niya muna ko i-surrender kung may warrant of arrest na. Sa ICC documents hinggil sa kaso ni Duterte, may nakasaad na may co-perpetrators siya para i-neutralize umano ang mga target nilang kriminal kaugnay ng target nilang kriminal. Pero redacted ang mga pangalan nito. May chain of command umano ito at network para ma-implement ang sistematikong pagpatay. Ano na naman yan mga kababayan, yan ang mga naratiba ng media. Paulit-ulit since nag-start si Tatay Digong mga kababayan. Okay, Tam, nagresultaan din yan ang gagawin. The same playbook mga kababayan kapag presidente na si VP Inday. The same playbook, gagamitin niya nila. Sa pagtatala ng iba't ibang human rights groups, hindi bababa sa 6,000 individual ang nasawi sa kampanya ko. Ngayon, ilan ang nasawi? Yan ang katanungan natin mga kababayan. Continuous pa rin yan sinasabi nilang EJK. Dahil andyan pa rin ang riding in tandem. Lumala nga mga kababayan, mga inosente na ang nabibiktima mga kababayan. Droga, ayon naman sa DILG, as of noontime ng November 8, wala pang natatanggap na anumang red notice ang ahensya laban kay De La Rosa, kaya wala pa raw actionable document para respondihan ng departamento. Matatanda ang may papel na ginampanan ang DILG at PNP sa pagsuko kay FPRRD sa kustodiya ng ICC. Hindi dinaan sa korte mga buwisit. Kaya tanong ng marami, ganito rin kaya ang mangyayari sa dating PNP chief na si De La Rosa? Sa huling monitoring, spotted pa si Senator Bato sa Cebu nitong mga nakaraang araw na namahagi ng tulong at rescue operations para sa mga biktima ng Bagyong Tino. Wala pa siyang inilalabas na komento hinggil sa issue. Para sa Agenda Weekend, Hannah T, Bilyonaryo News Channel. Nabuhayan ng loob. Nabuhayan! Ang pamilya ng mga biktima ng... Diyos ko Lord, another na naman. Ito mga kababayan, ang pamamayagpag ng pamilya ng mga adik, mga bangag na uri mga kababayan. War on Drugs campaign. Kasi ang presidente, ang issue Judictus Benedictus. Ito, nabuhayan ng loob. Ng Administrasyong Duterte. Sa balitang may arrest warrant na ang ICC laban sa... May araw din kayo, mga buwisit kayo. Lalong-lalo na yung mga mga kababayan. Deliberately nagsisinungaling. May araw din kayo. Aliado nitong si Senator Ronald De La Rosa. Umaasa silang matapos ang 8 taon, ito na ang simula ng pagkamit ng tunay na hustisya. Narito ang Agenda Weekend Report ni Justin. Gusto din namin ng hustisya. Gawa nyo kay Tatay Digong mga buwisit kayo. Itong mga mga kababayan, Judictus Benedictus, grabe talagang tripping. Sige, haring uri lang muna kayo mga Judic ngayon. May araw din kayo mga animal kayo. Malugod na tinanggap ng pamilya ng EJK victim na si Kian De Los Santos
ang umuugong Isa na pa yan. balitang mayroon Isa ng pa yan. ICC arrest warrant. Ginamit na, ginamit talaga nilang mga kababayan, poster boy. Sa mga Tapos, di ba, yung nanay ni Kian, mga kababayan, mayroon na yung nag-ano na yun, sabi niya na, sige, parang kumampi na kay Tatay Digong, di ba, mga kababayan? Pero etong naghari-harian ngayon, mga kababayan, laging interview, yung tito, mga kababayan, uncle. Kilalang naging chief of police ng madugong drug war ng Duterte administration. Congratulations, matagal niya nang hinihingi, di ba? Di ba sinabi na yung dating senador na nakahanda sila at hinihintay na sa ito? Parang yung yata yung... Sino ito? Kaanak, Ito mga kababayan, ang sabi natin, ang parents si Kian, nagpasalamat na kay Tatay Digong, di ba? Nag-hug pa nga siya, mga kababayan, dahil, nabigyan naman ng hustisya. Dahil yung mga, mga kababayan, yung mga pulis na gumawa nun kay Kian, nakulong naman. Ayos. Ani ni Randy, tila umaandar na raw ang pagkamit nila ng hustisya. Sakaling makumpirma ang arrest warrant. Ipa-drug test ka namin, hoy panot, kahit kakaunti na lang yung buhok mo, hair follicle kita. Maasa raw siyang makikipag-cooperate ang pamahalaan sa pag-enforce nito. Cooperate pa, sabihin yung kuntsaba, nakipag-kuntsaba. Alam ko naman na gagawin nila yung kanilang mandato. Ikaw ba ang nanay at tatay ni Kian? Hindi naman, di ba? Ayan, Panot? Tulungan na ma-serve itong super na ito. Kaya nang ginawa si dating Pangulo. 8 taon nang naghihintay ang pamilya ni Kian at iba pang pamilya ng biktima ng EJK para sa hustisya. Hiling nila, mapanagot ang mga anilay mastermind ng madugong giyera kontra droga. Dahil ito ay isang mukha ng pagkakamit ng katarungan para sa mga pamilya ng biktima. Hindi lang para kay Kian. Bagong Pilipinas, bagong mukha, no? Mukha ng mga adik, mga kababayan na mayagpag ngayon sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, bagong mukha, ang mga kaadikan, naglipana. Billionaire News Channel. Sinabi ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Isa pa yan, mga kababayan, mukhang suso. Na hindi pa nila makumpirma sa kasalukuyan ang paglabas ng arrest warrant laban kay De La Rosa. Pero paninindigan niya. Gusto pa niya, mga kababayan, kasama daw si Robin Padilla. Pati si Robin, mga kababayan, kinanti na ni Conti. Gusto niya, sige, ikulong natin pati si Robin. Si Bongo, sama-sama daw doon, mga kababayan, Digong. Co-perpetrator ni FPRRD sa Crimes Against Humanity ang senador, lalo na't nakasama raw ang apelyido nito sa isang dokumentong inilabas mismo ng ICC. Hinimok rin niya ang Marcos administration. Marcos administration, mga bida na. Mizolo bida, mga mga bangag. Yan lang masasabi natin, mga bangag talaga, mga kababayan. Ang pag-aresto at pagsuko dito sa ICC, gaya ng ginawa kay FPRRD. No confirmation pa rin ang palasyo patungkol dito. Para si Claire Castro. Agenda Weekend. Just Ignacio, Billionaire News Channel. Habang nagbubunyi ang pamilya ng mga biktima ng EJK sa balitang bunyi lang kayo, mga buwisit ng arrest warrant ng ICC laban kay Senator Ronald De La Rosa, hindi naman daw basta isusuko ng Malacanang ang senador. Alamin kung bakit sa Agenda Week. Budol lang yan, bato. Huwag kang maniwala dyan dahil pinapakampante ka lang yan dahil kapag kampante ka na, dadamputin ka. Bahala ka, bato. Can report ni Ivy Reyes. Ipamobilize mo na ang iyong legal team, bato? Mobilize mo na. Gaya ng pahayag ng Senado, hindi raw basta-bastang ibibigay ng pamahalaan si Senator Bato de la Rosa sa International Criminal Court dahil bago na ang extradition rules ng Korte Suprema. Bago, hindi naman yun bago, mga kababayan. Nilinaw lang niya. Para sabihin, mga kababayan, ma-justify ang kanilang ginawa kay Tatay Digong. Sabihin lang, bago ito pinagtibay lang. Nilinaw lang niya dahil tinitwist ng mga mga kababayan, mga buwisit. Kapag punishable sa parehong Philippine law at batas ng requesting state ang kanyang charges, magsisimula lang ang proseso ng extradition kapag nag-file ng verified petition ang Justice Secretary na tinatawag na Central Authority dito o kahit sino mula sa Office of the Chief State Counsel sa Extradition Court. Pagdating naman sa paghahain ng arrest warrants, kailangan muna Yan, hindi naman yan bago. Yan naman talaga. At dito, mga kababayan, pinagtibay, nilinaw lang ng Korte Suprema na ito,
Let us educate you, mga idiots. Dahil yung ginawa nila kay Tatay Digong, mga kababayan, mali. At itong Korte Suprema din, hindi mga kababayan hindi inaksyonan. 3 petisyon sa Korte Suprema, hindi inaksyonan tungkol kay Tatay Digong. Sa gawa ng Extradition Court ng isang ex parte review para siguraduhin na una, tama ang taong nakasaad sa extradition petition. Pangalawa, extraditable ang criminal offense. At may sapat na mga dokumento at mga ebidensya ang kailangan ipresenta sa Extradition Court. Ayon pa rito, ang extradition proceedings ng Pilipinas ay hindi naman categorical determination na guilty o inosente ang isang extraditee. So, maaari bang hulihin ng Interpol si Senator Bato? Hindi! Ay ng pagkakaaresto kay former President Rodrigo Duterte nitong Marso. Ayon sa Ang Interpol, mga kababayan, is Police Pilipinas yan. Lord. Kung may urgent arrest request, pwede. Nasa Central Authority ang desisyon Pwede, kayo. Ano-ano mga pinagsasabi? Ang National Bureau of Investigation na magpasa ng isang ex parte application para sa provisional arrest na nasasakdal. Para sa Agenda Weekend, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Anong masasabi niyo dito, mga kababayan? Post comments below.